Wellman TV. Ben Yeager. Kabanata 1, Malaya at madali sa lungsod ng mga bulaklak. Boss, simulan mo ako sa isang mangkok ng wonton at 2 pork burger, sabi ni Ben Yeager habang naglalakad palabas ng istasyon ng tren na may bitbit na malaking malita. Darating ka agad, sandali lang, ang amo, nang makitang si Ben Yeager ay isang out-of-towner na may dalang malaking malita, lumipas ang isang palihim na sulyap at ngumiti sa ibang tao. Nakahanap si Ben Yeager ng medyo malinis na lugar para maupo at nagsimulang pag-isipan ang susunod niyang gagawin. Ibinigay niya kay Commander Cao ang kanyang salita na tatapusin niya ang misyon sa loob ng 3 taon. Ngunit para sa karaniwang tao, ang gawaing ito ay tila imposible. Masyadong talamak ang underground black market forces sa isang partikular na probinsya. Ang utos ni Ben Yeager ay alisin ang mga puwersang ito. At kailangan niyang gawin ito nang hindi naaapektuhan ang lokal na ekonomiya o nagdudulot ng kaguluhan sa lipunan. Sa mas madaling salita, hinihiling nila kay Ben Yeager na magtago. Bago pumunta dito, si Commander Cao ay partikular na tinawag si Ben Yeager sa kanyang opisina para makipag-chat, kung saan si Ben Yeager ay kumilos ng walang galang, na nagpapakita ng ilang pag-aatubili. Ben Yeager, paano mo naisip ang bagay na iyon? Tanong ni Commander Cao. Chief, kagagaling ko lang sa isang misyon sa Middle East. Nangako ka sa akin ng mahabang bakasyon, kaya bakit pa ako bibigyan ng ibang misyon? Napakaraming tao sa rehiyon ng militar, bakit hindi magpadala ng iba? Reklamo ni Ben Yeager. Bakit ka na-assign, hindi mo pa rin alam. Umiling si Commander Cao at tumawa. Siyempre, alam ko. Bagamat ako ay walang cap-ares sa martial arts at invincible sa buong lupain, hindi ibig sabihin na maaari mong hayaan akong gawin ang lahat. Iyon ay mamamatay sa akin, inikot ni Ben Yeager ang kanyang mga mata at sumagot. Pinakalma ni Ben Yeager ang sarili sa sopa, nakaharap kay Commander Cao ng rehiyong militar sa tapat niya. Umupo siya roon na nakakross ang isang paa sa kabila, hindi tinatrato ang Commander Cao sa harap niya na parang siya ay isang nangungunang pinuno. Ang iyong kakayahan ay isang bagay, ngunit mayroong isang mas mahalagang punto. Tiningnan ni Commander Cao si Ben Yeager pataas at pababa at nakangiting sinabi, isinilang kang isang likas na hamak. Hindi mo na kailangang magpanggap, na ginagawang perpektong akma para sa trabahong ito. Nang marinig ito, napuno ng iritasyon ang mukha ni Ben Yeager. Pero totoo ang sinabi ni Commander Cao. Sa militar, kilala si Ben Yeager sa pagiging walang disiplina at masungit. Nakagawa siya ng pinakamaraming pagkakamali at nakatanggap ng pinakamaraming parusa. Walang sinuman sa militar ang mag-aalinlangan na kung hindi siya pipigilan ng hukbo, siya ay isang tunay na dyablo na nagkatawang tao. Gagawin ko ito, ngunit sa isang kondisyon, sabi ni Ben Yeager na may matalim na ngiti, hindi tinatago ang kanyang mga intensyon. Sinisigawan ako ng kondisyon. Dapat mong malaman na ang pagsunod sa mga utos ay iyong tungkulin. Ano ang pakikipagnegosasyon mo sa akin? Matigas na sabi ni Commander Cao, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mabait. Wala akong pakialam. Kung hindi mo man lang ako pahihintulutan na magmungkahi ng mga kondisyon, hindi ako pupunta. Reklamo ni Ben Yeager na may malungkot na mukha. Haha, sabi nila Ben Yeager is a scoundrel, at mukhang tama sila. Sige, ano ang kondisyon mo? Tanong ni Commander Cao. Nang makitang sumang-ayon si Commander Cao, agad na tumawa si Ben Yeager at sinabing, kailangan ko ng pera. Ang misyon na ito ay nangangailangan ng sapat na pondo para makumplito ito. Nang marinig ni Commander Cao na gusto ni Ben Yeager ng pera, una siyang natigilan, at pagkatapos ay ngumiti siya, magkano ang gusto mo? Walang tiyak na halaga, malinaw na mas marami ang mas mahusay, sabi ni Ben Yeager, kumikinang ang mga mata habang matamang nakatitig kay Commander Cao. Nakangiting umiling si Commander Cao habang nakaturo kay Ben Yeager, sige, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng card, at may magdedeposito ng pera para sa iyo mamaya. I believe with the entire province's financial power, they can definitely afford your expenses. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Commander Cao, halos mapatalon si Ben Yeager sa tuwa. Pero nagkunwari pa rin siyang agrabyado at nagtatampo.
May iba ka pa bang hiling? Sabihin mo lang, at sisikapin namin ang aming makakaya para ma-accommodate ka, bukas palad na alok ni Commander Cao. Nang marinig si Commander Cao na magsalita ng ganito, biglang may naalala si Ben Yeager, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ng aking ama, sabi ni Ben Yeager, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Commander Cao. Tumingin din si Commander Cao kay Ben Yeager na may seryosong ekspresyon, pagkatapos ay tumawa ng malakas. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong seryosong mga sandali, sabi ni Commander Cao pagkatapos huminto ng kaunti, huwag kang mag-alala, dinala na namin ang iyong ama sa distrito ng militar. Marunong siyang magluto, kaya inayos na namin siya sa kusina. Sa mga salitang ito, agad na naramdaman ni Ben Yeager na parang naloko siya. Inayos na pala ni Commander Cao at ng kanyang team ang lahat, hinihintay na lang siyang kumuha ng pain. Gayunpaman, dahil pumayag siya, natural na walang dahilan upang mag-back out. Commander Cao, may hindi ko maintindihan. Magsalita ka. Sabi ni Commander Cao, kumuha ng isang tasa ng tsaa. Sa mga mapagkukunan ng isang buong lalawigan na kanilang itapon, bakit hindi sila pumili ng mga tao mula sa mga pampublikong organo ng seguridad, ngunit mula sa ating mga tropa sa halip? Naguguluhan na tanong ni Ben Yeager. Hindi na nila masasabi kung sino ang nasa mali at kung sino ang nasa tama, sabi ni Commander Cao. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso habang nakatingin kay Ben Yeager, ang misyon na ito ay lubhang mapanganib, dapat kang maging maingat. At isa pa, hindi mo dapat hayaang makaabala ang emosyon. Makatitiyak tungkol sa mga bagay dito, humingi ng anumang kailangan mo. Bukod pa rito, ang iyong impormasyon ay na-classified na bilang top secret ng Estado, kaya huwag mag-alala tungkol sa mga leaks. Bukod sa akin, ang Chief of Staff lang ang nakakaalam sa bagay na ito. Walang sinuman, kahit ang lokal na pamahalaan, ang nakakaalam ng iyong pag-iral, bumantong hininga si Commander Cao bago nagpatuloy, ang bagay na ito ay nasa iyong mga kamay ngayon. Ang misyon ay matutupad, sabi ni Ben Yeager, mabilis na tumayo at nagbigay ng karaniwang pagsaludo sa militar. Sa food stall sa sandaling iyon, si Ben Yeager, na kumakain ng kanyang wonton soup, ay medyo nanghihinayang. Nagsisi siya kung gaano siya kadaling pumayag na gampanan ang gawain, paano kung hindi niya makumplito ang misyon. Siya ay magiging katatawanan ng iba, na sisire sa kanyang, habang buhay ng karunungan, sa isang iglap. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi niya maiwasang umiling ng pribado. Ngunit pagkatapos, ang pag-iisip na sa wakas ay makaalis na sa mapurol na kwartel at malayang gumala sa makulay na mundong ito, at maging, autorisado, na maglaro ng rogue, ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Sa katunayan, bago pumunta dito, naisip na ni Ben Yeager ang kanyang diskarte, nakita na ang lugar na ito ay naging mabaho at maputik, kailangan niyang, lumubog sa kanilang antas, simula sa paglusot sa inner circle ng kaaway, unti-unting nabubuo ang kanyang sariling kapangyarihan, tinatanggap ang mga madilim na lugar sa paligid gamit ang kanyang sariling maliit na puting spot, at kalaunan ay kumalat sa buong probinsya, iyon ang kanyang teorya ng pagguho sa loob. Nang malaman niya ang kanyang mga susunod na hakbang, nakaramdam siya ng saya at kumain ng masarap. Hindi nagtagal, nalinis niya ang isang mangkok ng wonton soup at 2 meat sandwich. Tingnan mo, pakiusap, sabi ni Ben Yeager, na dumukot sa kanyang bulsa para sa pera. Napuno ka na ba? Magdadalawang-daang yuan iyon, nakangiting sabi ng may-ari ng stall, habang nakatingin kay Ben Yeager. Nagulat muna si Ben Yeager nang marinig ito, pagkatapos ay tumingin sa paligid, napagtantong hindi masyadong binuo ang lugar na ito. Tiyak, hindi ito maaaring maging napakamahal na kahit isang mangkok ng dumplings ay nagkakahalaga ng higit sa 100. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Bilasan mo na at magbayad, hindi mo na kailangang magmadali, sabi ng may-ari ng stall na medyo naiinip nang makitang kumilos si Ben Yeager sa ganitong paraan. Nako, gets ko na, kinukulit mo ako ha. Dapat sinabi mo na lang, sa halip na gawing misteryoso ang lahat, sabi ni Ben Yeager na may mapangasar na tingin.
Nagulat ang may-ari ng stall sa reaksyon ni Ben Yeager ngunit pagkatapos ay ibinaba ang pagkukunwari. He said with a cold smile, "Tama na anak, kinukulit ka namin. May problema ka ba niyan?" Pagkasabi niya nito ay may lumabas na 4 na lalaki mula sa loob. Bagamat wala sa kanila ang partikular na matipuno, kahanga-hanga pa rin ang paningin ng 4 na lalaki kasama ang may-ari ng stall na nakapaligid kay Ben Yeager. Nang makita ang sitwasyon, ang mga out-of-towners na kumakain doon ay mabilis na naghagis ng ₱5 at nagkalat, pagkatapos ay tumayo sa likod ng mga tao upang tamasahin ang palabas. Dapat sinabi mo na lang na extortion, bakit magkagulo? Sige, ako na ang magbabayad, sabi ni Ben Yeager, nagsimulang maglabas muli ng pera. Ang may-ari ng stall ay nagbigay ng isang nasisiyahang ngiti sa kanyang mga kasama, sa pag-aakalang magkakaroon sila ng kaunting problema, ngunit ito pala ay ang binatang ito ay isang pushover, mabilis na umuubo ng pera sa kaunting pananakot. Kabanata 2 Ang pulubi na nanatili sa isang hotel. Tuwang-tuwa ang amo nang makitang masunurin si Ben Yeager, lalo pang nagdesisyon ang kanyang isip na magpatuloy sa landas ng pangangikil. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay isang pushover. Nag-usap-usap ang mga tao sa paligid, ang ilan ay napagtanto na wala ng dramang panuurin, naghahanda na silang umalis. Si Ben Yeager ay naghanap ng mabuti sa kanyang sarili, pagkatapos ay tumawa at sinabing, "Pasensya na talaga, boss, ngunit ang lahat ng mayroon ako ay ang $1 na ito." Iniabot ni Ben Yeager ang isang barya, umaasa na nakatingin sa amo. Nang marinig na si Ben Yeager ay mayroon lamang $1 sa kanya, naramdaman ng karamihan na maaaring may magandang teatro sa unahan at muling nagtipon. Nang makitang ganito si Ben Yeager, nanginginig sa galit ang amo. Pinaglalaroan pala siya ng batang ito. "Uminom ka ng toast o kunin mo ang forfeit," sigaw ng amo at sinisingil si Ben Yeager. Noon, sapat na ang paglalaro ni Ben Yeager. Maganda ang mood niya ngayon, kung hindi, mas maaga pa niyang haharapin ang hamak na boss na ito. Nang makitang sinugod siya ng mga ito, pinatumba niya ang bawat isa sa pamamagitan ng isang sipa. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bangkito at dinurog ang kwadre sa mga piraso at piraso. "Anak, alam mo ba kung sino tayo?" Napaungol sa sakit ang amo, napaluhod sa lupa. "Alam ko kung sino ka." Sinipa siya ni Ben Yeager sa mukha nang marinig niya ang pagbabanta, na puno ng dugo ng sipa ang bibig ng amo. Ang iba ay nakahiga doon, walang lakas ng loob na gumalaw. Hindi pa rin natahimik si Ben Yeager at dinampot ang dumi at lumapit. "Kuya, iligtas mo ang aking buhay, ako ay bulag." Pagmamakaawa ng amo nang makita niyang hindi tumitigil si Ben Yeager, ngunit huli na ang lahat. Tinamaan ng malakas ni Ben Yeager ang kanyang bibig gamit ang dumi, na natamba sa lupa ang ilang ngipin sa harapan. "Tumigil, huminto, ibaba mo ang sandata." Pagkatapos ay lumitaw ang isang taong nakauniporme ng pulis, nag-aantok ng baton at marahas na tinitigan si Ben Yeager. Matagal na siyang napansin ni Ben Yeager. Habang pinagbabantaan siya kanina, nagkunwaring hindi nakikita ang pulis at naglakad palayo, ngayon lang piniling bumalik at pigilan si Ben Yeager. Nakita siya ni Ben Yeager na papalapit, pagkatapos ay tumawa at inilapag ang stool. Ang pulis, nang makita ang kanyang pagsunod, pagkatapos ay naglabas ng pusos upang arestuhin si Ben Yeager. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinipa ni Ben Yeager ang pulis, kaya lumipad siya. "You're no effing better, nasaan ka ngayon?" Iritadong sabi ni Ben Yeager. Dahil sa mga kilos ni Ben Yeager, napanganga ang mga nanood. Naglakas loob siyang manakit ng pulis, anong klaseng background meron ang batang ito? Isang hamak na batang tanga. Magdurusa siya mamaya. Matapos sipain ng pulis, kinuha ni Ben Yeager ang kanyang bagahe, sumipol, at naglakad palayo, naiwan ang isang pulutong ng mga natulala na mukha. Kapapara pa lang niya ng taxi sa gilid ng kalsada nang may 2 sasakyang pulis na nagmamadaling dumating at pumaroda. "Para saan?" Walang ekspresyong tanong ng babaeng taxi driver. "Dalhin mo ako sa pinakamalaking 5-star hotel dito," matapang na pahayag ni Ben Yeager, walang pakialam sa paggastos ng pera dahil hindi ito sa kanya.
Nang marinig ito ni Ben Yeager, hindi napigilan ng babaeng driver na lumingon sa kanya. Nakasuot siya ng casual na damit na may butas sa tuhod. Ito sa unang tingin ay nagmukha siyang isang maliit na thug na patungo sa isang 5-star hotel, at kung siya ay may pera upang magbayad para sa taxi ay kaduda-dodang. Sir, ang 5-star hotel ay nasa sentro ng lungsod, medyo malayo, aabutin ng 100 yuan, sinubukan ng babaeng driver na panatilihing kalmado ang kanyang tono. Masasabi ni Ben Yeager kung ano ang ipinahiwatig niya. Taas-baba ang tingin niya sa sarili niya, sa totoo lang, hindi siya mukhang mayaman. Noong nasa hukbo siya, wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Kaginhawaan lang ang mahalaga. Huwag kang mag-alala, babayaran kita pagdating natin doon, sabi ni Ben Yeager. Sir, magbayad na po kayo, yan po ang rule dito. Habang nagsasalita ang babaeng driver, lalo siyang nagdududa kung talagang may pera si Ben Yeager. Walang magawang umiling si Ben Yeager, pagkatapos ay naglabas ng 100 yuan mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito. Noon niya napagtanto, hindi lang maganda ang babaeng driver, pati na rin, alam mo na. Sis, may itatanong ako sa'yo. Si Ben Yeager, na may napakatalino at hindi nakakapinsalang ngiti, ay sumandal sa upuan sa harapan, ang kanyang mga mata ay nakatitig doon. Dahil nagbayad na si Ben Yeager, naging mas masayahin ang babaeng driver. Ano ito? Tanong niya. Napansin na niya ang pag-uugali ni Ben Yeager, ngunit hindi siya nagalit. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagiging kaakit-akit ay isang bagay na ipinagmamalaki niya. Mayroon bang underworld presence sa ating lungsod? Kara-rating ko lang at hindi ko alam ang sitwasyon, tanong ni Ben Yeager. Napangiti ang babaeng driver at umiling, dahil kara-rating mo lang, ipapayo ko sa iyo na umalis ka sa lugar na ito kaagad, baka mamaya. Hindi natuloy ang babaeng driver, at umiling muli. Nang makita kung gaano kaingat ang babaeng driver, hindi na nagpatuloy si Ben Yeager at nakahiga lang doon na humahanga. Hindi niya sinubukang itago ang kanyang tingin, halos iabot niya ang kanyang kamay. Nakakatukso talaga sis. Ang swerte ng bayaw mo, sabi ni Ben Yeager. Ngumiti lang ang babaeng driver at hindi nagsalita. Sa sandaling naging driver, sanay na siya sa ganitong uri ng atensyon, ngunit hindi itinago ni Ben Yeager ang kanyang interes, hindi tulad ng karamihan sa mga customer na gustong tumingin ngunit hindi nang ahas, sa halip ay nagnanakaw ng mga tingin. Mas gusto niya ang pagiging prangka ni Ben Yeager. Makalipas ang halos kalahating oras, huminto si Ben Yeager sa isang lugar na tinatawag na Siangyan International Hotel. Sa harap ng hotel ay may parking square na napapalibutan ng mga fountain, at napakaganda ng mga halaman. Tawagan mo ako kapag libre ka. Ibinigay ng babaeng driver ang isang business card kay Ben Yeager pagkababa niya ng kotse, pagkatapos ay ngumiti ng kaakit-akit at umalis. Tuwang-tuwa si Ben Yeager, hindi inaasahan na makakatagpo ng ganoong kapalaran sa kanyang pagdating. Bitbit ang kanyang bagahe sa harap ng hotel, hindi maiwasan ni Ben Yeager na mamangha. Isa nga itong international hotel. Maaari mong sabihin na ito ay hindi pangkaraniwang sa labas lamang. Hoy, tumigil ka nga dyan, anong ginagawa mo? Sa sandaling iyon, 2 security guard na may dalang walkie-talkie ang bumangga. Hindi ito lugar para mamaalemos. Mabilis kang mawala. Ang isa pang security guard ay mas agresibo, lumapit upang subukan at itulak si Ben Yeager palabas. Sa puntong iyon, pagod si Ben Yeager at gusto lang niyang mabilis na mag-check-in sa hotel at mag-relax, kaya ayaw niyang makipagtalo sa kanila. Di ba hotel ito? I'm here to stay, diretsyong sabi ni Ben Yeager, saka kinuha ang kanyang bagahe at pumasok sa loob. Tignan mo, pulubi, nananatili dito. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Kaya mo bang manatili dito? Naiinip na sabi ng security guard. Mas mabuting umalis ka kaagad, lahat dito ay napakamahal, sabi ng isa, na naghahanda na magalang na hikayatin si Ben Yeager nang tumanggi pa rin itong umalis. Mabuti pang umalis ka sa daraanan ko. Medyo pagod na ako ngayon at ayokong makipagdeal sa iyo, sabi ni Ben Yeager, halatang pagod na pagod. Kung hindi ka aalis, ako ay
Pagbabanta ng isa sa mga gwardya, na itinaas ang kanyang batuta. Ayaw na ni Ben Yeager na makasali pa, kaya mabilis siyang humakbang, hinawakan ang palso ng guard gamit ang kaliwang kamay, at tinadtad ang leeg ng guard gamit ang kanang kamay. Bumaba agad ang lalaki nang walang kahit isang iyak. Nagpakita ng pagpipigil si Ben Yeager. Kung hindi, patay na ang bantay. Nang makita ang mabilis na paggalaw ni Ben Yeager, alam ng isa pang guard na hindi siya kalaban at, hinawakan ang kanyang walkie-talkie. Nagsimula siyang sumigaw, problema sa harap ng pinto, problema sa harap ng pinto, habang pinapanatili ang kanyang distansya, mga 2 metro ang layo mula kay Ben Yeager, hawak ang kanyang baton ng defensive at hindi nangangahas na lumapit. Umiling si Ben Yeager, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad dala ang kanyang mga gamit. Ngunit wala pang 1 minuto, humigit kumulang 12 binata na nakauniporme ng seguridad ang tumakbo at pinalibutan si Ben Yeager. Siya ang nagpatambak kay Lee. Mukhang hindi mabuting tao ang batang ito, tinuro ng gwardya si Ben Yeager at napasigaw. Anak, naghahanap ng guluha. Mga kapatid, ingatan mo siya, utos ng isa na tila kapitan ng security team. Kabanata 3, nakababaw ang panganakita ng pinuno ng squad ang walang pakialam na mukha ni Ben Yeager, na walang pakialam sa kanila, at sumigaw ng malakas, ibaba mo siya. Gusto kong makita kung ano ang kaya ng batang ito. Tumigil ka. 3 tao ang lumapit sa sandaling ito, ang pinuno ay nakasuot ng suit at leather na sapatos, na sinundan ng 2 iba na nakasuot ng katulad na suot. Anong nangyayari? Tanong ng lalaki. Manager Wang, sinaktan ng batang ito ang ating mga kapatid, sabi ng pinuno ng squad. Lumapit si Manager Wang kay Ben Yeager at pinalaki siya, dumidilim ang kanyang mukha. Bakit mo sinaktan ang mga kapatid natin? Hindi ba ito isang hotel? Napatingin si Ben Yeager sa lalaking nasa harapan niya. Ito ay tiyak na isang hotel, sabi ni Manager Wang. Kung hotel, bakit hindi mo ako papasukin? Dahil ba hindi ako magbabayad or what? Walang patawad na sabi ni Ben Yeager. Bagamat malinaw ang pananamit ng lalaking nasa harap niya, lihim na namangha si Manager Wang na nanatili siyang composed sa kabila ng napapaligiran ng napakaraming tauhan niya. Hindi kaya siya ang young master ng ilang malaking kumpanya, na sadyang nakasuot ng ganito? Naisip ni Manager Wang sa kanyang sarili. Ngunit hindi, kung ganoon nga ang kaso, dapat niyang kilalanin siya, ngunit hindi pa niya nakita ang binatang ito bago. Iyan ba ang kaso? Lumingon si Manager Wang at tinanong ang pinuno ng squad. Nauutal at hindi makapagsalita ang pinuno ng squad, na nag-udyok kay Manager Wang na titigan siya. Pagkatapos ay mabilis niyang inabot ang kanyang kamay bilang isang malugod na kilos at sinabing, paumanhin, binata. Masyado kaming padalos-dalos. Please, pumasok ka sa loob. Nakita ni Ben Yeager na medyo magalang si Manager Wang, pagkatapos ay inihagis ang kanyang bagahe sa pinuno ng squad at naglakad mag-isa. Manager Wang, tingnan mo ang ugali ng batang ito. Mukha ba siyang pera? Reklamo ng squad leader sa likod niya. Bantayan mo. Kung talagang wala siyang pera, nanlamig ang mga mata ni Manager Wang, at pagkatapos ay sinundan niya si Ben Yeager sa loob. Sa sandaling pumasok si Ben Yeager sa lobby ng Siangyan Hotel, nakuha niya ang atensyon ng lahat. Anong klaseng lugar ito? Ito ang pinaka-upscale na hotel sa lungsod, kung saan ang mga ordinaryong tao ay bihirang magkaroon ng pagkakataong makapasok, at ang kasuotan ni Ben Yeager ay malayo sa mukhang mayaman o kahit karaniwan. Tingnan mo, paano nakapasok ang isang pulubi dito? Tingnan mo ang kanyang pantalon, lumalabas ang kanyang mga tuhod. Ngunit tingnan mo ang kanyang mukha. Ito ay talagang Maislan, sabi ng isang grupo ng mga nakabihis na babae, humihigop ng alak sa isang sulok, habang ibinaling nila ang kanilang mga tingin kay Ben Yeager, pinapanood siya ng hindi kumukurap na parang nakakita ng isang halimaw. Paano bumagsak ang Siangyan Hotel sa mababang antas na maaaring makapasok ang sinuman o anumang bagay? Ngumisi ang isang binata. Ang Siangyan Hotel ay ang pinakamahusay sa lungsod at isang simbolo ng katayuan. Kung may makapasok lang, mababawasan ang prestihiyo nila. Huwag kang magalit, young Master Uyang. Sa tingin ko ang batang ito ay nagpapanggap lamang na higit sa kanya.
Tingnan mo yung mga security guard sa likod niya. Kung talagang hindi siya bagay dito, may mag-aalaga sa kanya, sabi ng isang binata, sinusubukang pasayahin. Hindi inaasahan ni Ben Yeager na ang pagpasok lang sa isang hotel ay magdudulot ng ganoong sensasyon. Lumapit siya sa reception desk at ibinaba ang kanyang ID card, "Room, please." Ang dalawang receptionist ay nagpalitan ng tingin, ang kanilang hitsura ay isang panghahamak. Gayunpaman, kasama si Manager Wang, hindi sila masyadong halata. "Anong standard room ang gusto mo, sir?" Tanong ng receptionist, sinusubukang gawing mahirap ang mga bagay para kay Ben Yeager at mausisa sa kanyang tugon. "Anong standards mo dito?" Malinaw na masasabi ni Ben Yeager ang kanilang layunin ngunit hindi siya nagalit. "Mayroon kaming Crown Suite, Presidential Suites. Enough talk, ibigay mo lang sa akin ang Crown Suite," desididong sabi ni Ben Yeager. "Gusto mo bang mag-set up ng membership, sir? As a member, 75% discount ka next time," biro ng isa pang waiter. Sa pag-iisip, napagtanto ni Ben Yeager na mananatili siya roon ng mahabang panahon, kaya ang pagiging miyembro para mag-ipon ng ilang pambansang pondo ay tila angkop, at masaya siyang pumayag. Sa sandaling ito, nakapila ang isang grupo ng mga security guard sa likod, handang kumilos. "Magiging 18,000 yuan iyan, Ginoo," sabi ng waiter na may kalahating ngiti. "Ano, mahal?" Nagkunwaring nagulat si Ben Yeager, "Pwede bang magkamali?" Nang makita ito, si Manager Wang, na nakatayo sa isang tabi, ay bumantong hininga sa loob, iniisip na kung talagang nagdudulot ng gulo ang batang ito, ipapaunawa niya sa kanya na ang pamumuhay sa mundong ito ay isang malaking pagkakamali. "No mistake, sir, ito ang membership card mo. Mangyaring panatilihin itong ligtas," sabi ng waiter, na naawa kay Ben Yeager. Ang bata ay medyo gwapo, ngunit sa wakas ay may kapansanan na tulad nito ay tila nakakalungkot. Kinuha ni Ben Yeager ang membership card, pagkatapos ay iniabot ang isang bank card. Matapos ipasok ang kanyang PIN, ang makina ay nagpahiwatig ng hindi sapat na mga pondo. Muling ipinasok ni Ben Yeager ang PIN, ngunit pareho ito. "Mukhang 1,000 yuan lang ang account na ito, sir," sabi ng isang waiter na may mapait na ngiti. Nakahinga ng maluwag ang mga tao sa paligid, na para bang inaasahan nila ang isang tulad ni Ben Yeager na magiging pulubi. Kung mayaman siya, hindi magiging patas ang buhay sa kanila. "Sige, pumunta ka talaga dito para manggulo. Boys, grab him for me." Hindi na makapaghintay ang team leader sa likod, at nang makitang walang laman ang bank account ni Ben Yeager, tuwang-tuwa siyang sumigaw. "Emph! Hindi niya talaga alam ang salitang kamatayan," tumabi si Uyang, saka tumayo at naglakad palabas. "Anak, dahil ganito, huwag mo kaming sisihin," sabi ni Manager Wang, pagkatapos ay gumawa ng gesture sa security na lumipat. "Wait, tahan." Ben Yeager pagkatapos ay kumuha ng isa pang card mula sa kanyang bulsa, tumawa, "Maling card, maling card." Handa nang pumasok ang mga security guard, ngunit nang marinig nila ang tungkol sa maling card, inikot nila siya sa paligid upang makita kung anong trick ang kanyang nilalaro. Kinuha ng waiter ang isa pang card, at nang ipasok ni Ben Yeager ang PIN, hindi sinasadyang sumulyap ang waiter. Sa pag-aakalang may nakikita siyang mga bagay, kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin muli, ngunit halos nabigla siya sa kanyang katinuan. Nang makita ang kanyang ekspresyon, ang isa pang waiter ay tumingin sa screen, at sa sobrang gulat ay tinakpan niya ang kanyang bibig, hindi makapagsalita. "Anong nangyayari?" Si Manager Wang, nang makita ang kanilang mga ekspresyon, ay hindi maiwasang humiling. Nang hindi nagsasalita, dahan-daang inilipat ng waiter ang screen para makita ni Manager Wang. Nang tumingin siya sa screen, isang surge of shock ang tumama sa kanya. Nalilito siya kung paano basahin ang mahabang string ng mga numero, ngunit isang bagay ang naging malinaw, minaliit niya ang binata sa harap niya. Gayunpaman, si Manager Wang, na nakita ang karamihan sa mundo, ay hindi pinahintulutan ang kanyang ekspresyon na maging kasing exaggerated ng mga waiter. "Ano ang tinitingnan mo? Bilasan mo, kunin mo si Mr. Ben sa kwarto niya," sigaw niya sa waiter.
Sa wakas ay lumabas na ang waiter at mabilis na tumango, "This way, sir. Ihahatid na kita sa kwarto mo." Kukunin ko siya, inagaw ng isa pang waiter ang mga susi, binigyan si Ben Yeager ng isang nakakaalam na ngiti, at nauna sa paglalakad. Napapadyak sa frustration ang isa at nanatiling tahimik. Kabanata 4 na The Still of the Night, pupunta ako, kinuha ng isa pang waitress ang susi, binigyan si Ben Yeager ng isang misteryosong ngiti, at pagkatapos ay nauna ng maglakad. Samantala, ang isa naman ay naapakan ng kanyang paa sa frustration na walang sinasabi. Nagtatrabaho bilang mga waitress sa hotel na ito, nakakita sila ng maraming mahahalagang tao, ngunit bihira ang isang gwapo, bata, at mayaman gaya ng binata sa unahan. At nais din ng mga waitress na ito na kumonekta sa gayong mga tao. "Ibigay mo sa akin ang bag, anak, hindi mo na kailangang umakyat." Tinapik ni Ben Yeager ang dibdib ng security captain at pagkatapos, kinuha ang bag, sinundan ang waitress sa itaas. "This way, sir," sabi ng waitress na may napakatalino ng ngiti, nangunguna sa daan at palihim na sumulyap kay Ben Yeager paminsan-minsan. Mula nang makita niya ang mga numero sa bank card, nakita niyang mas kaakit-akit si Ben Yeager, maging ang mga damit nito ay tila ayos na ayos. Likas na nararamdaman ni Ben Yeager ang nagbabagang tingin ng waitress. Hindi niya maiwasang tumingin pa ng ilang beses, nakita na lang niya ang waitress na nakasuot ng dark red na bestida na nakahiwa hanggang hita, ang lakad nito ay napakakislap at nakaagaw pansin. Ngunit si Ben Yeager ay walang interes sa mga taong walang kabuluhan, kahit na nakita niyang kaakit-akit ang kanyang kwitan, hindi siya mapakali na bigyang pansin. Habang pinagmamasdan niya ang waitress na nagkukunwaring nahihiya na may labis at hindi sinseridad na mga ekspresyon, si Ben Yeager ay hindi makapag-ipon ng anumang interes. Ang waitress ay labis na masigasig, at pagkatapos na ipakita si Ben Yeager sa silid at suriin ang mga kagamitan sa silid, ipinakilala niya ang lahat sa kanya. Ayaw makinig ni Ben Yeager, pagkatapos ay umupo sa kama, umaasang aalis siya ng mabilis. Ang waitress, na tila nakakalimutan, ay patuloy na nagsasalita ng walang tigil. Sa wakas, nang matapos, magalang siyang tumayo sa gilid ng kama ni Ben Yeager, na parang may hinihintay. "Tapos ka na ba?" Tumangala si Ben Yeager at nagtanong. "Iyon lang, kung may kailangan ka pa, tawagan mo lang ako," nahihiyang sabi ng waitress, at ibinaba ang kanyang ulo. "Pagkatapos ay maaari kang lumabas. Ako ay maliligo," sabi ni Ben Yeager at pagkatapos ay nagsimulang maghubad. "Sige sir, magpahinga ka muna. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang sa akin, matutugunan namin ang iyong mga pangangailangan," sabi ng waitress, nagniningning ang mga mata habang nakatingin kay Ben Yeager. Nang walang makitang ekspresyon sa mukha ni Ben Yeager, umalis siya na may bakas ng pagkabigo. Inaasahan niyang bibigyan siya ni Ben Yeager ng tip o hilingin sa kanya na manatili ng mas matagal, ngunit nabigo siya nang hindi siya nagpakita ng ganoong interes. Nakahinga ng maluwag nang makita siyang umalis, pagkatapos ay naghubad si Ben Yeager at pumasok sa banyo para maligo. Maya-maya ay bumalik siya sa kama at hindi nagtagal ay nakatulog siya ng mahimbing. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog, ngunit nang magising siya, dumilim na ang lahat, at kumakalam ang kanyang tiyan. Tinatamad na bumangon, kinuha niya ang telepono at dinial ang numerong iniwan ng waitress. "Nagugutom ako ngayon, ikuha mo ako ng makakain," sabi ni Ben Yeager at saka ibinaba ang telepono. Nakapagtataka, mabilis ang serbisyo, at may biglang kumatok sa pinto. Sa sobrang tamad na bumangon, pinindot lang ni Ben Yeager ang isang buton sa tabi ng kama para buksan ang pinto. "Mr. Siyang, sobrang dilim, bakit hindi mo binuksan ang ilaw?" Tanong ng waitress, saka binuksan ang ilaw. Nang bumukas ang ilaw, medyo nagulat ang waitress kay Ben Yeager, ngunit agad na napalitan ng pananabik ang kanyang ekspresyon. Nang makita niyang dinala niya ang pagkain at naghahanda para bumangon, biglang napagtanto ni Ben Yeager, mula sa paraan ng pagtingin niya sa kanya, kung ano ang iniisip niya. "Mr. Siyang, kailangan mo ba ng iba pang serbisyo?" Ito ay ang parehong waitress tulad ng dati, ngunit ngayon ang tono ng kanyang boses sa kontekstong ito ay hindi maiwasang nagbunga ng ilang mga ideya.
Mabilis na tinakpan ni Ben Yeager ang kanyang katawan ng bath towel, muling sinuri ang waitress mula ulo hanggang paa. Sa katunayan, siya ay may payat na figure at isang tunay na kagandahan. Naalala ang makinis na haplos kanina, hindi niya maiwasang mag-isip na gumawa ulit ng galaw, kahit na medyo off-putting ang make-up sa mukha ng waitress. Sige, hahanapin kita mamaya. You can go now. Biglang nagbago ang tono ni Ben Yeager at saka tinulak ang waiter palayo. Nagulat ang waiter noong una, sa pag-aakalang naipanalo na niya si Ben Yeager. May nagawa ba akong mali? Nag-aalalang tanong ng waiter. Wala kang ginawang mali. Masyado lang akong nagugutom ngayon, hahanapin kita mamaya, nakangiting sabi ni Ben Yeager, na naglabas na ng eviction order. Siya ay orihinal na nagplano upang gumawa ng karagdagang mga galaw, ngunit ang biglaang amoy ng malakas na pabango ay halos masuka siya, agad na nawala ang lahat ng interes. Tsaka wag kang magpapaloko sa maselang itsura ng waiter. Gawa lang ang lahat. For all he knew, baka hindi mabilang na lalaki ang kasama niya. Kung siya ay may sakit, ito ay maaaring masira ang kanyang prime years. Natahimik ang waiter matapos itong marinig. Hindi siya makapaniwala na kayang labanan ng kaharap niya ang alindog niya. Kung tutuusin, maraming mayayaman at matataas na opisyal ang nahulog sa ilalim ng kanyang palda, gayunpaman, siya ay nanatiling hindi natinag. Sa takot na maaaring hindi maintindihan ni Ben Yeager ang kanyang intensyon, gumawa siya ng isang maliit na hakbang pasulong at sinabi, Mr. Siang, hindi ka ba nag-iisa dito mag-isa? Paano kung sasamahan kita? Ang kanyang mga salita ay tahasang nagpahayag ng kanyang mga intensyon. Hindi dapat hawakan ng mga lalaki at babae, pantay-pantay na sinabi ni Ben Yeager ang kanyang tindig, na lubos na naiiba sa kanyang kilos kanina. Nang makita ito ng waiter ay nagmura sa loob-loob, iniisip na sa kabila ng kanyang gwapong hitsura ay isa lamang siyang walang kwentang wimp, saka tumalikod at umalis na malungkot. Hindi siya pinansin ni Ben Yeager at nagsimulang magsaya sa kanyang pagkain. Pagkatapos kumain, binalikan niya ang kanyang mga plano. Ang 3 taon ay isang mahigpit na schedule, ngunit dapat niyang makamit ang kanyang mga layunin. At ang paraan na napagpasyahan niya ay ang labanan ng apoy gamit ang apoy. Nakahiga sa kama, tiningnan niya ang kanyang relo. Hating gabi na. Dahil nakapagpahinga na siya ng mabuti, nagpasya siyang mamasyal sa labas. Bago dumating, gumawa siya ng magaspang na pagsisiyasat sa lungsod na ito. Ang dahilan kung bakit siya nagsimula sa lungsod na ito ay ito ang pinaka-corrupt sa probinsya. Kung mareresolba niya ang mga isyu dito, mas madaling harapin ang ibang mga lungsod. Walang patutunguhan siyang naglakad sa kalye. Madaling araw na ngayon, at mas kakaunti ang mga sasakyan sa kalsada. Sa unahan, isang grupo ng mga kabataan, na hawak pa rin ang kanilang mga inumin, ay sumuray-suray sa kanya. Tingnan, guys, isang pulubi sa unahan, isa sa mga kabataan slurred. Hindi naman siya mukhang pulubi sa akin. Tanungin natin siya, sabi ng grupo at naglakad patungo kay Ben Yeager. Nakita ni Ben Yeager na sila ay isang grupo lamang ng mga kabataan at ayaw silang abalahin, nagbabalak na maglakad sa paligid nila. Ngunit ang mga kabataan ay lubhang interesado kay Ben Yeager at hinarangan ang kanyang daan. Nakikiusap ka ba, anak? Ikaw ba ay pulubi? Tinuro ng isa sa kanila si Ben Yeager at nagtanong. Hindi ako pulubi, sagot ni Ben Yeager, ayaw makipag-usap sa kanila. Kung hindi ka pulubi, bakit ka mukha mo? Dahil hindi ka pulubi, bigyan mo kami ng pera. Wala kaming pera na magkapatid, sabi ng mga kabataan habang sinisimulan nilang abutin ang mga bulsa ni Ben Yeager. Noong una ay ayaw ni Ben Yeager na makitungo sa kanila, ngunit nang makita na ang mga kabataan ay mukhang hindi mabuting tao, naramdaman niya na kung hindi niya sila tuturuan ng leksyon, patuloy silang magdudulot ng pinsala sa iba. Ano ang tinatitigan mo, bata? Malaki ba mata mo o ano? Putulin ko sila para sa iyo, sabi ng isa sa mga blonde na kabataan habang inabot niya ang mga mata ni Ben Yeager, hindi naman sa mapaglarong paraan. Kung talagang pinasok niya ang kanyang mga daliri, maaaring nabulag si Ben Yeager. Nang makita ito, isang alon ng galit ang umusbong sa loob ni Ben Yeager.
Kabanata 5, Toast Not Taken Leads to Punishment. Inumin. Nakita ni Ben Yeager ang mga thugs na umaatake ng napakabangis kung kaya't ang matinding galit ay bumangon sa kanyang puso, at sa isang sampal, pinabagsak niya ang bleached blonde na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos, sa ilang bangbang na sipa, ang iba ay natumba din sa lupa. Sa pakikitungo sa mga punk na ito, hindi kailangan ni Ben Yeager na gamitin ang kanyang buong lakas. Ang mga gangster ay natauhan na, kilala mo ba kung sino kami? Patay ka, alam mo yun. Sigaw ng bleached blonde habang nagpupumiglas at nakaturo kay Ben Yeager. Walang pagdadalawang isip, sinipa siya ni Ben Yeager pabalik sa lupa, pagkatapos ay damapo pa ng ilang sipa sa kanyang tiyan. Kuya, iligtas mo ang buhay ko. Nagkamali ako, please let me go. Hindi na nakayanan ng bleached blonde bago pa man magsimulang mag-alaga si Ben Yeager. Sinusubukan mo pa ring kumilos ng matigas tulad ng mga gangster, nakakahiya ka sa kanila. Sabi ni Ben Yeager na may kaunting hinanakit, magdala ka ng 5,000 bukas at ihatid sa Siangyan Hotel, kung hindi, bugbugin kita tuwing makikita kita. Oo, kuya, tatandaan ko. Talagang dadalhin ko ito bukas, ang bleached blonde na nagmamadaling humarap sa kanya. Nang makita ito, hindi na ito itinuloy pa ni Ben Yeager at lumayo. Ang mga magnanakaw, kasama ang bleached blonde, ay nag-aagawan pagkatapos makalayo si Ben Yeager. Siangyan Hotel my ass, sa tingin niya ba tanga ako? Kung ang mga katulad niya ay maaaring manatili sa Siangyan Hotel, kung gayon kami ang magiging hari ng langit. Gamit ang Siangyan Hotel para takutin tayo, bukas makikita mo kung gaano ako katigas. Siyempre, hindi alam ni Ben Yeager ang mga iniisip ng mga bastos na ito. Dumating siya sa harap ng isang bar na may nakasulat na, Riverside Bar, sa itaas nito, at dahil sa curiosity, pumasok siya. Bagamat malalim na ang gabi, puno pa rin ng tao ang bar. Pumunta si Ben Yeager sa bar at umupo. Ano ang gusto mo? Boses ng isang babae ang umalangaw-ngaw. Tumangala si Ben Yeager at nakita ang isang mabilog na mukha, maputi ang balat na babae na nakangiti sa kanya. Isang beer, sabi ni Ben Yeager. Matapos ang kanyang engkwentro sa staff ng hotel, nakaramdam ng kaunting kirot si Ben Yeager at nasumpungan ang kanyang sarili na sumulyap sa babae ng higit sa kinakailangan. Kung ikukumpara sa staff ng hotel, mas mukhang presentable siya, na hindi sinasadyang nag-udyok sa kanyang pag-iisip. Hindi na nagsalita pa ang babae at tumalikod na para kumuha ng beer kay Ben Yeager. Bago ka lang dito, di ba? Masayang tanong ng babae. Nang mapansin ang nanlilisik na mga mata ni Ben Yeager, inilibot niya ang mga mata sa kanya ngunit hindi niya iyon pinansin, sanay na silang makakita ng lahat ng uri ng tao rito. Paano mo nalaman? Casual na tanong ni Ben Yeager. Hindi pa kita nakikita, pati ang accent mo ay medyo iba. Dati akong nakatira dito noong bata pa ako, casual na sabi ni Ben Yeager. Masigasig siyang makipagkaibigan sa prangka na babae na ito, sa pakiramdam na matagal na itong narito at maaari itong makakuha ng higit pang impormasyon mula sa kanya. Ang pangalan ko ay Ben Yeager. Inabot niya ang kamay niya sa babae. Lanting-ting, sabi ng babae, pagkatapos ay mabilis na hinampas ang kamay ni Ben Yeager nang hindi ito inalog. Ang kanyang kamay ay tumabi, si Ben Yeager ay hindi nasaktan. Dinampot lang niya ang baso niya at humigup. Sa sandaling iyon, ang dumadagandong na musika ng bar ay pumukaw ng ilang pananabik. Sumasayaw ang pulutong ng mga kabataang lalaki at babae kasabay ng musika, ang ilan ay nakayakap pa nga sa isa't isa, masiglang sumasayaw. Maya-maya lang ay may biglang sumigaw sa gitna ng crowd, pagod ka na sa buhay ha. Ang lakas ng loob na hawakan ang babae ko. Sabi ng isa sa mga lalaki. Ano ka pa rin? Paano kung hinawakan ko siya? Dito, ganti ng isa pang lalaki at saka hinalikan ng babae. Hindi siya nagalit at nagpatuloy sa pag-indayog sa musika. Nang makita ang kaguluhan, ang mga tao sa paligid ay umatras upang magbigay ng puwang. Ang ganitong mga away ay karaniwan dito, at kahit na hindi sila nagulat, ito ay nagdagdag ng isang tiyak na hindi maipaliwanag na kasiyahan sa kanilang gabi. Papatayin kita, sigaw ng isang lalaki sa isa pa. Nagsama-sama sila,
nag-aagawan at nag-aaway, pare-parehong magkatugma, na wala ni isa sa kanila ang nangunguna. Nang makita ito, ang mga tao ay nagsimulang magsaya at sumigaw, "Aw-aw!" Unti-unting lumapit ang dalawa sa kinauupuan ni Ben Yeager. Ang iba, na ayaw makisali, ay umiwas, ngunit si Ben Yeager ay nakaupo pa rin doon at umiinom. Mas mabuting lumayo ka kaagad, kung hindi, malas ka kung mabangga ka nila, sabi ni Lantingting na may ngiti sa gilid. Sa mahabang panahon na narito siya, nakakita na siya ng maraming away at napakatahimik na humarap sa ganoong eksena. "Ano, nag-aalala tungkol sa akin?" sabi ni Ben Yeager kay Lantingting na may malabong ngiti. Sok, pinandilatan siya ni Lantingting at hindi nagsalita. Sa sandaling iyon, dalawang lalaking nag-aagawan sa isa't isa ay sumugod patungo kay Ben Yeager, na tila ba mabangga nila siya. Iniunat ni Ben Yeager ang kanyang binti at sinipa ang isa sa kanila sa puwitan, na nagpabalik sa kanilang dalawa sa gitna ng away. "Sino ba ang sumipa sa akin?" sigaw ng isa sa kanila, pagkatapos ay binitawan ang kanyang kalaban at pinandilatan ng masama si Ben Yeager. Ang isa pang lalaki ay mukhang handang sumuntok kay Ben Yeager. "Sabi ko na nga ba, umalis ka na at nagdulot ng gulo ngayon," sabi ni Lantingting na may kasamang hehe, halatang natutuwa sa panoorin. Sa katunayan, pagkatapos palayain ang isa't isa, ang dalawang lalaki ay kinasuhan si Ben Yeager. "Ang lakas ng loob mong sipain ako." Ang mga nakapaligid na tao, nang makitang lumalala ang scuffle, ay sabik na nanunood kung sino ang mas mahigpit. Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, lumabas sa ikalawang palapag ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may hawak na tabako. "Boss, wala lang, dalawang punk lang ang nag-aaway," sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. Kanina pa niya pinapanood ang scuffle ngunit hindi niya sinubukang pigilan, masigasig na mag-enjoy sa palabas. "Well, huwag ka na lang tumayo dyan, patigilan sila sa pakikipag-away at itapon lahat ng brawler out," ang utos ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatitig sa lalaking nakaitim. "Oo." Nang makitang nagalit ang kanyang amo, nagmamadaling tumugon ang lalaki, "Tatlong koponan, pansinin, itapon ang lahat ng nag-aaway." Hindi gumalaw ang lalaking nakaitim bagkus ay inulit niya ang utos sa kanyang walkie-talkie. Hindi pa siya nakakatapos magsalita ay nakahandusay na sa lupa ang dalawang mandirigma, hindi makagalaw. "Tatlong koponan, itapon ang batang iyon na nananakit din ng mga tao," utos ng lalaking nakaitim. Matapos itumba ni Ben Yeager ang dalawang lalaki sa lupa, balak pa lang niyang ituloy ang pag-inom ng may apat na matipunong lalaki na pamwesto sa likuran niya. "Kuya, mag-isa ka bang lumalabas o kailangan ka naming itapon?" malamig na sabi ng isa sa kanila. Lumingon si Ben Yeager, mukhang naguguluhan, at itinuro ang sarili, "Ako ba ang kinakausap mo?" Walang imak ang apat na matipunong lalaki, malamig na nakatitig lang sa kanya. "Hindi ako aalis. Ang sarap kong umiinom dito, bakit ako pupunta?" sumagot si Ben Yeager sa mapang-asar na paraan. Dahil dito, ibinaba ni Lantingting ang kanyang nakakaaliw na ekspresyon at iminuwestre si Ben Yeager gamit ang kanyang mga mata, na senyales na dapat siyang umalis kaagad dahil ang mga lalaking ito ay hindi mapaglilibangan. Napansin ni Ben Yeager na hindi masama si Lantingting sa kanyang harapan, pagkatapos ay ngumiti ito sa kanya at nagpatuloy sa pag-inom. Nag-aalala na hindi siya naintindihan ni Ben Yeager, lumapit si Lantingting, inagaw ang baso mula sa kanya, at sinabing, "Mas mabuting umalis ka na." "Bakit hindi kayo, isang grupo ng maitim at matipunong lalaki, ang pagiging makatwiran? Okay lang ako dito, bakit ako aalis?" Tumayo si Ben Yeager at hinarap ang matipunong lalaki. Nang makitang walang balak umalis si Ben Yeager, hinawakan ng dalawa sa matipunong lalaki ang kanyang mga braso, handang kaladkarin siya palabas. Buntong hininga, hindi talaga alam ng batang ito kung kailan susuko. Makukuha niya ito sa oras na ito. Nagtawanan ang mga nanunood sa nakita at sinundan upang masulyapan ang batang binugbog. Nang makita ito, napabuntong hininga si Lantingting at umiling ng walang sinasabi, nagpatuloy sa kanyang trabaho.